Sino sila? Kilala mo bang mga aninong nakatago sa sulok ng isipan? Handa ka bang pasukin ang mundo ng kawalan? Sama ka na sa Sino Stories. Welcome po sa isa na namang panibagong episode ng Sino Stories. At ngayong gabi ay babasahin po natin ang isang kwento na nakakapanindig balahibo at nakakapagtaka. Kwento ito originally na mababasa sa aming page sa Facebook na Sino Stories na ang pamagat ay Kalsada. Ito yung mga kwentong what ifs na madalas nating naiisip kapag mag-isa tayo nagmumuni-muni. Well, sulat ko ito noong nagsisimula pa lamang ako magmotor. Ano kaya ang mangyayari sa akin kapag dumaan ako sa isang madilim at liblib na lugar? May makikita kaya akong multo, white lady? O baka malala pa? Iyon ang mga naiisip ko nun dati. At simulan natin ang kwento. May isang kalsada sa Imus, Cavite na nababalitaang madalas pinaaksidente. Malimit itong iniiwasan ng mga motorista pag ginagabi na sila umuwi. Ang dahilan ng aksidente dito ay ang sira-sira at makubakong daan na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naayos ng lokal na namamahala dito. Wala ding street light, tanging ilaw lang ng sasakyan mo ang gagabay sa'yo kapag tinatahak mo ang kalsadang yon. At sa dami na naging aksidente doon, ang mga motoristang dumadaan ay bumubusina para magbigay galang sa mga nabayapang motorista. Sadyang madilim at nakakatakot ang lugar. Wala nang bahay na matatanaw ka sa parteng iyon ng Cavite. Pero matataas ang damo at mga puno na lang ang makikita mo sa gilid ng kalsada. At may mangilang-ilang poste na wala namang ilaw. Pero kung sa umaga, daanan talaga iyon ng mga sasakyan. Lalo na ng mga malalaking truck na lumuluwas papuntang Maynila. Kahit ako mismo na nagmumotor lang, ay madalas na ginagamit ang kalsadang iyon. Kasi shortcut siya papunta sa trabaho. Isang gabi, nagmamadali akong umuwi galing sa overtime. Naisipan ko nang dumaan doon nang mapabilis ako sa pag-uwi ng bahay. Alam ko kasi nag-aantay sa akin ng pamilya ko. Kahit madilim at delikado, sinamahan mo pa ng kwentong madaming na aksidente ay isinantabi ko na muna ang mga ganon bagay sa isip ko. Iniisip ko na lang ang pamilya ko na kanina pa naghihintay sa akin. Merong alternatibong daanan na maliwanag at safe. Pero malayo kasi. Malayo ang iikutan ko para makarating sa bahay namin. Pero kung doon ako dadaan sa kalsadang yon na madilim, ay makakasave ako ng 30 minutes sa biyahe. Kahit kinakabahan at nag-aalinlangan, ay pinili kong dumaan sa kalsadang iyon. Unang beses kong tinahak ang kalsadang iyon ng gabi. At napatunayan ko na totoo ang mga naririnig kong kwento. Madilim at tahimik ang kalsada na animoy hindi pa ito nadadaanan ni minsan ng kahit anong sasakyan. Sa pagbagtas ko ng kalsadang yun ay tanging ilaw lang ng motor ko ang nagsilbing liwanag
na gabay sa sirasirang daan na tinatahak ko sa mga oras na yon. Inangat ko ang visor ng helmet ko nang mas magkaroon ako ng malinaw na paningin sa kalsada. Napansin ko na masyado nang matagal ang biyahe ko at makailang ulit ko nang nakikita ang parehong signage na slow down. At alam kong pareho yun kasi meron yung vandal na pangalan ng kung sinong tao na pareho lang ang pagkakasulat. Ngayon, tiningnan ko ang oras sa relo ko. May 1 oras ko na palang binabagtas ang kalsada ngayon. Na sa normal na takbo, 30 minutos lang dapat. Nasa bahay na ako. Mataas at maliwanag ang sinag ng buwan noon na nakakatulong din para makita ko ang kalsada. Isang diretso lang ito at sa pagkakalala ko wala akong dadaan ng malilikuan. At sa dulo, doon ako kakanan. Yun ang palatandaan ko na malapit na ako. Pero sa ngayon, wala akong makitang pakanan na daanan. Diretso-diretso lang ako. Unti-unting lumalakas ang kabog ng dibdib ko na umabot sa naririnig ko na yung tibok ng sarili kong puso. Alam ko sa sarili ko na hindi na normal ang nangyayari. Na paglalaroan yata ako. Pero meron akong naninag sa dulo ng muli akong madaan sa parehong slowdown na signage. Para itong taong nakatayo sa isang patay na poste. Nang papalapit na ako sa kanya, ay unti-unti kong binilisan ng pagtakbo. Akala ko kasi aswang o kung anong elemento o baka kaluluwa. Sa takot ko, di ko na alam na 80 na pala ang takbo ko. Pero nung nadaanan ko siya, ay nagpantay kaming bahagya. Nailawan siya ng headlights ng motor ko at nakita ko na nakatumbang motor niya. Siya naman ay napansin kong parang may tinatawagan kasi nakita ko yung kamay niya na nasa tinga niya. Masyadong mabilis din ang pangyayari na hindi ko na nakuhang tumigil dala ng takot at kaba. At sa bilis din ang takbo ko, baka pag bigla akong pumreno, ako pang maaksidente. Hindi ko na rin naisipang balikan siya at tulungan kasi nga baka masamang tao. At mapahamak pa ako lalo. Isa pa, tumatawag naman na siya. Siguro may paparating na rin tutulong sa kanya. Tuloy ang pagpapatakbo ko ng motor. Gawa din siguro ng adrenaline rush. Di ko napansin na pabilis ang takbo ko. Nang biglang nadaanan ko ang parte ng kalsada na may maraming maliliit na bato na madulas. Nawalan ako ng kontrol sa motor at nagpagewang-gewang ako. At nangyari na nga ang pinakaiiwasan ko. Tuluyang natumba ako at nadulas at bumangga ako sa isang poste doon. Marahil nawalan ako ng malay. Nung pagkamulat ko, iba na ang posisyon ng buwan. Salamat, buhay pa ako. Sabi ko sa sarili ko. Pinilit kong bumangon at pinagmasdan ang sitwasyon ng motor ko. Wasak sa gitna ito. Na konti na lang mahahati na. Daglian ko hinanap ang cellphone ko para makatawag ng tulong. Tumawag muna ako sa bahay pero walang sumasagot. Static lang. Katulad sa TV. Sinubukan tawagan ng emergency hotline ng Cavite na madalas dumidirekta sa police station.
Paputol-putol ang signal sa kabilang linya. Hello po. Ako po si John de la Cruz. Naaksidente po ako sa motor. Opo, ito po yung plate number ko. Tsaka sana po tawagan niya rin sa bahay yung asawa ko. Sinabi ko lahat ng detalyeng kailangan ng pulis. Ganun pa rin. Paputol-putol pa rin ang linya ng kumakausap sa aking pulis. Sinubukan kong ulit tumawag sa asawa ko. Pero hindi na ako makatawag. Nagulat ako nang bigla akong may narinig na tunog na sasakyan na papalapit sa akin. Napakabilis ng pagpapatakbo nito na para bang may hinahabol. Napakaliwanag ng headlights niya pero alam kong motor yon. Kasi isang ilaw lang ang meron siya. Nung malapit na kami magpantay, ay hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bigla akong kinalabutan. Nanindig ang balahibo ko sa nakita ko. May kung anong lamig ang bumalot sa katawan ko na bigla na lang ako hindi makakilos. Nakita ko ang plate number ng motor. Katulad ito sa plate number ng motor ko. Nakita ko din na nagmamaneho. Gawa na nakaangat ang visor ng helmet niya. Nakita kong sarili kong minamaneho ang motor na yon. At nakita ko din ang sarili kong duguan na nakahandusay sa daan. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong may pinagmagatang kalsada na mababasa nyo rin sa aming Facebook page na Sino Stories at Sino Media Productions. Please like, share, and subscribe din kayo dun. And maraming kwento tayong nandun na actually at babasahin natin dito. At sa may mga kwento dyan na nice nyong ibahagi sa aming page o channel at kung gusto nyong marinig ito online or dito sa YouTube, send nyo lang sa email na nilagay ko sa description. Okay, so pag nag-send kayo, agad naming babasahin yan and mag-feature na kwento natin for the day. And maraming salamat mga kasino, hanggang sa susunod na pagkikita.